sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras 2 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tiniyak po ng Pangulong Bongbong Marcos na tutugunan nito ang budget ng Department of Education na kinaltasan ng Bicameral Conference Committee o ng Kongreso kapag umabot na sa kanyang tanggapan ang panukalang 6.3 trillion national budget sa 2025. Dahil dito, nakakita daw po ng pag-asa si Education Secretary Sani Angara na dismayado na binawasan po ng 12 billion pesos ang budget ng DepEd, partikular ang 10 bilyong piso para sa computerization ng public school system ng bansa. Sinabi po ng kalihim, binaligtad ng budget cut ang trend nitong mga nakaraang taon kung saan ang karagdagang pondo ay ibinibigay ng Kongreso sa sektor ng edukasyon. Binigyan din pa ni Angara ang kahalagahan ng edukasyon habang nagpahayag ng pagtitiwala na may gagawin ang Pangulo para matugunan ang budget cut. Isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday. Yahoo! May mga maglalaban na naman dyan. Laundry Day, Friday eh. Kumusta ba yung mga Pride washing machine detergent natin dyan? May mga kababayan tayo na araw-araw naglalaba, no? Pero hindi yata tama yun. Masyado kayong ma-access sa tubig eh. At siyempre sa sabon. Ipunin natin yung alam na alam ng mga nanay yan. Alam na alam ng mga misis yan kung kailan lang dapat maglaba. Ikaw ba, Yuel? Kailan ka ba naglalaba? Sabado. Sabado. Ikaw, Mother, kailan ka naglalaba? Sabado din. Dapat pala ang Pride Day nyo ay Sabado. Merong mga magagaling eh. Merong magagaling talaga na
mga misis. Yung bang hindi naman isang beses lang isang linggo, 2 beses. Kayo po ba na mga nakikinig sa atin, ilang beses po ba kayo isang linggo kung maglaba? Pero ako hindi ko naman nilalabang kagad yung damit ko, yung isang suot lang na halimbawa, mother, yung isinuot ko lang ng maikling ba sa 2x2 ko lang sinuot. Inuulit ko to yung iba kasi naisuot lang ng isang beses ng maikling-maikli. Halimbawa, 2 oras, hindi naman pinawisan. Lalabang kagad. Ako, hindi. Ako lang naman to Saka yung ang hirap kayang mamalansya. No? Pakatagal mamalansya. Tapos isusuot mo lang ng isang oras, 2 oras. Lalamok ko siya, hindi pwede sa akin yan. Ulitin. Basta wag lang pagsasama-samahin yung madumi, ibig sabihin madumi, yung naisuot na, saka yung hindi pa naisusuot ako pasensya na kayo at naumpisahan natin din lang itong paglalaba. Naiinis ba ako na magkahalo yung sinuot na saka yung hindi pa naisusuot? Wag ganun. Kailangan ay ayos pa rin. Kita mo, tulad nitong suot ko na to, ilang beses ko na nasuot tong coat na to. Mga 200 beses ko na yata itong naisusuot, hindi pa nalalaban. Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang dami pong nagkakasakit ngayon. Ay, tama, Yuel. Ang mahal magpa-dry clean. Ay, nako. Alang dry clean sa akin. Usong-usong ngayon ng sakit. Tawagan nga natin ng Department of Health kung hindi sila busy. Busy sa kasasalya ng kanilang mga nabubulukan ng gamot yung DOH Grabe, no? Kadami-daming hirap na hirap kung paano makakabili ng gamot dahil walang pambili. Tapos ang ating Department of Health, nabubulukan ng gamot. Anak ng bakang dalaga. Paano ka namang matutuwa doon? Ay, nako. Ang dami pong mga nagkakasakit ngayon. Siyempre, sakit na may kinalaman po sa pulmonary system natin, yung mga inuubo, sinisipon, tinatrangkaso. Ay, nako. Ingat po tayo mga magulang at mga mahal na taga-subaybay at especially sa mga kainan ngayon. Nako. Ngayong linggo na to ang linggong iniintay ng mga taga Manila Broadcasting Company. Lahat yata ng departamento dito may Christmas party. Kailan ba yun sa atin? Yung pang buong kumpanya? Sa 19 de Huwebes. Ayun mag-enjoy kayo yung wala ba yung 20? Walang 20. Ano naman yung 20? Sa DCRH lang. Pang DCRH, kasama yung drama, news center, okay. Tapos may hiwa-hiwalay pa. Ano ba yung mga taga-billing, hiwa-hiwalay. Sabi ko sa inyo meron pang hiwa-hiwalay. Kaya ingat-ingat, hinay-hinay po sa mga pagkain. At kapag kayo ay pati yung aking mga taga-Katonyings kabilin-bili na namin. Baka yung mga suppliers namin dyan sa Katonyings kabilin-bili na namin sa aming mga staff na huwag magsusulisit. Tandaan nyo ulitin ko, sinabi na namin sa inyo to, pero sasabihin uli namin sa inyo sa on-air, mga taga-Katonyings, huwag kayong magsusulisit. Okay? Huwag kayong magsusulisit ng pang-regalo o anuman sa kahit kaninong suppliers ng Katonyings. Okay yan Klaro yun ayun. Sinasabi ko sa inyo ayusin nyo yung kwelyo niya. Ayan. Huwag kayong magsusulisit. Meron tayo dyan. Kahit pa paano kung ano yung meron sa atin, yun lang ang ating pagsasalu-saluhan. Ayos. Katulad nito, ang problema naman yung iba, meron na nga. Ito, katulad nitong budget ng Department of Education. Binigyan ng budget
Binawasan. Anak ng bakang dalaga na nagamit na naman. 2 beses na natin nagagamit yung dalaga na yan. Yung 12 Engineer Tony Nanggel, yung 6:12 na po ng umaga, Engineer. Yung nabawas na 12 billion pesos, ang matindi po nito, mga kababayan. Kaya ngayon lang natin naringgan ng sama ng loob, sama ng loob at paghihinagpis. Parang nagalit pa nga. Ngayon lang natin narinig na ganito si Education Secretary Sani Angara, sapagkat napaka-importante pala nung tinanggal pa ng Kongreso na to. Ang tinanggal po ng Kongreso para po sa pagle-level up sa digitalization ng ating Department of Education. Mantakin nyo, yung mga pinagbibili kasing mga computer nung nakaraan, mga laptop nung nakaraan, tanungin nyo yung mga teacher. Magtanong kayo ng teacher. Yung pinagbibili nung nakaraan na made in China, hindi naman natin nilalahat na pag made in China masama. Pero yung pinagbibili nung mga nakaraang taon ng DepEd para sa mga guro, mga sirana. Hindi man lang tumagal ng 1 taon, sirana. Walang mabiling pyesa. Tama ka, outdated. At yun yata ang pinakamabagal na laptop na yun yata ang pinili ng DepEd, ng mga nakaraang DepEd. Ngayon, gustong ayusin ng kasalukuyang DepEd Secretary, kaya nagkamada sila ng mga pambili. Amantakin nyo, yun ang tinapiyas ng Kongreso natin. Anak ng bakang dalaga uli. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Hindi ba pinag-uusapan din yung tinanggal na subsidy sa PhilHealth, 74.4 billion. Yun mapag-uusapan natin mamaya uli. No? Tatalakayin uli natin yan mamaya. Pero ang mabigat po dito, mga kababayan, may binabanggit po ang Pangulo na aayusin. Reremedyohan daw po ng Pangulo ang pagkaltas ng budget ng DepEd. Ngayon, ang naiisip ko tuloy, kapag ka nag-line item veto ang Pangulo, ganito po yan medyo narinig ko naman dun sa in-interview ni Kuya Angelo kanina. Pero ang sistema po kasi ng budget natin, kapag ka po naipasa na sa Pangulo, ang bola nasa Pangulo na. Kaya lang, ang problema, ang Pangulo na may hindi pwedeng magdagdag. Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ayon po sa pinagtibay po ng Kongreso natin. Ang pwedeng gawin ng Pangulo, i-veto. Kaya lang, pagka i-vinito ng Pangulo, parang tinapon mo na yon. Kasi pag sinabing vinito, tatanggalin, may puputulin, may gugupitin ang Pangulo. Kaya nga, hindi natin malaman kung anong klaseng remedyo ang gagawin ng Pangulo dyan. Isa lang ang ibig sabihin nito, mga kababayan. Talagang ginamit ng Kongreso ang kanilang power of the purse at kaya lang ang dating doon, ginamit nila ang kanilang power of the purse para sa kanilang sariling kapakanan. Ganun ang dating noon, mga kababayan. Mamaya po, susubukan nating kumausap ng mga kinauukulan. May kinalaman po sa budget. Alam nyo, ang budget ang pinaka-importanting legislation na ginagawa po ng Kongreso natin taon-taon. Kaya dapat expert na sila diyan. Kaya lang yung iba expert sa kayo na magtugtong nun. Mamaya, hindi pa naman tayo ito. Nag-uumpisa pa lang, nagpapagana pa lang naman tayo dyan At mahaba-haba ito. 2 linggong solo ko to. Kaya yung mga tatamaan dyan, pasensya na kayo. Alam nyo naman, pag solo, medyo mainit ang ulo ko pag solo Pag solo, marami akong nabibitawan Kaya medyo pasensyahan tayo. Pero tandaan nyo, lahat ng bibitawan natin dito, hindi kung ano-ano lang, may batayan. Okay? Oras po natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chaplak, 6:16 ng umaga.
ACS Balita. Susunod na. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ang balitang ito ay walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes, December 16, 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. E-market sa government procurement binuksan ng DBM. Marcos administration nakahuli ng big fish sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. 24 na Pogo babies na nasa pangangalaga na ng PAOK at DSWD. 6 na milyong sako ng NFA rice pinangangambahang mabulok. PNP nakarescue ng halos 500 bata na biktima ng online exploitation. At pagbisita ng pamilya Veloso kay Mary Jane sa Indonesia, kinansila. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Matiyero. Wala pala. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa atin mo ng ACS Good News, inilunsad ng Department of Budget and Management ang Philippine Government Electronic Procurement System e-marketplace para gawing moderno ang procurement ng pamahalaan, batay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, layo ng e-marketplace na i-modernize ang government procurement at nakadisenyo na maging inclusive at nag-aalok ng oportunidad sa micro, small at medium enterprises, social enterprises at mga negosyong pinamumunuan ng mga kababaihan, kung saan pinasimple ang proseso ng pagpaparehistro at pagbid. Sa pamamagitan po nito ay malalabanan ng corruption dahil mabeberipika rito ang mga merchant at supplier at masisiguro na matutugunan ng technical specifications at budget requirements na itinakda ng procuring entities. Higit pa ni Secretary Pangandaman, habang patuloy na tinatanggap ng bansa ang digital transformation, ang e-marketplace ay kabilang sa maraming hakbang patungo sa isang bagong Pilipinas para itaguyod daw po ang transparency at sustainability sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Isang big fish na smuggler ng mackerel ang nasampula ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na 3 buwan pa lamang na nalalagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos. Noong Sabado, personal na ininspeksyon ng Pangulong Marcos ang nasabat na 21 container vans na puno ng frozen mackerel na nagkakahalaga ng 178.5 million pesos sa Manila Port sa Tondo, Maynila na tinangkang ipuslit ng mga smuggler. Nangako ang Pangulong Marcos na maharap sa matinding kaparusahan ang lahat ng smuggler at hoarder ng agricultural products at hindi papayagan ng pamahalaan na maisahan ang mga Pilipino. Tiniyak ni PBBM na lahat ng sangkot sa pagpuslit ng nasabat na mackerel ang unang masasampulan ngayon ng RA 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Alas 6:24 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Nasa 24 na Pogo babies o anak na mga dayuhang nagtatrabaho sa mga Pogo na naiwan sa Pilipinas ang nasa pangangalaga na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at DSWD.
Sa panayam ng DZRH, sinabi ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na sinusuportahan nila ang Pogo Baby sa pamamagitan ng gatas, pampers, pagpapaospital at pambayad sa renta dahil walang kabuhayan ang kanilang mga nanay. Gayunman, sinabi ni Cruz na hindi naman panghabang panahon na maibibigay nila ang tulong sa mga ito, kaya kailangan nila ang DSWD para mabigyan ng long-term support ang mga bata at kanilang ina. Ang mga tatay po nila, mga Chinese po, mga foreigner, at mga nanay po nila, karamihan po Pilipino. Ito po, nakakagulat dito kasi pag every time na nagpapadeport kami, like recently nagpa-deport po kami, biglang may lumabas na 4 na bata. Kasama yung mga nanay nila. Tapos may 3 pang buntis na lumapit. Sa konting naiipon po namin, mga savings po namin, pag humingi po ng tulong itong mga to, dahil umiiyak nga ako kasi wala nga raw po yung tatay nila at pinadeport namin. Baka pwedeng tulungan nyo kami sa panggatas man lang. Ang tinig ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz. Oras po natin 6:26 ng umaga. Umaapila ang Department of Agriculture sa Kongreso na magpasa ng batas na magbibigay ng kapangyarihan sa National Food Authority na ibenta ang kanilang bigas sa merkado. Paliwanag ni Agriculture spokesperson Arnald de Mesa na sa 6 na milyong sako ng NFA rice ang pinangangambahang mabulok at masayang dahil sa tagal nito sa imbakan. Ayon kay de Mesa, sakaling mabigyan ito ng kakayanan na maibenta ang mga NFA rice, ay pwede itong ibenta sa halagang 30 pesos kada kilo lamang. Pero sa ngayon, anya, hindi ito maaaring gawin ng NFA dahil malalabag nila ang batas sa rice tarification. Paliwanag ni de Mesa, pinapayagan lang sa ngayon ng NFA na ibenta ang kanilang stock sa DSWD, OCD, Kadiwa at local government units. Ito yung sinabi natin nung nakaraan . Actually, hindi pa yata natutunugan ng DA ito nung tinanong natin sa kanila, di ba? Dahil nalaman natin mismo nung na-interview natin si Asik de Mesa, di ba, nung na-interview namin ni Kumbachero, na aabot sa 5.4 million na sako ng bigas. Ang sako pong tinutukoy natin ay yung 50 kilos. Nagkwenta na nga ako dito 270 million kilos ito Opo, 270 million kilos ng bigas na hindi naman pwedeng ibenta ng NFA kung saan-saan. Dahil nakalagay po dun sa batas na pwede lang pong isalya ito ng NFA sa pamamagitan po ng DSWD at DSWD nila binebenta o kaya LGU na bumibili sa kanila ting panahon ng kalamidad. Ang NFA po ang bumibili ng palay ng mga magsasaka natin yun ang kanilang pangunahing tungkulin. Tapos pagka nabili na, ilalagay sa bodega nila, bibigasin yan. Yung iba naman hindi na muna pinapakono. Kaya nakakuha tayo ng impormasyon mula sa NFA na ganun kadami na bigas ang masasayang kung hindi ibebenta. Kaya nga tayo mismo nagsabi kay Asik de Mesa na payagang ibenta una sa Kadiwa o kaya naman ay sa mga murang bigas program nila sa mga pamilihan. At ang kagandahan po niyan, mga kababayan, kapag ka po ibinenta o nagkaroon halimbawa ng pwesto sa mga palengke ng NFA rice, di po ba, mauobliga ngayon yung mga manluloko, yung mga abusadong mga traders na ibaba yung presyo ng kanilang bigas. Ito, sabi ni Secretary ni Asik de Mesa, 30 pesos per kilo Ang totoo po nun, yayaman din lang na ang gobyerno napakahilig mag-ayuda. Napakahilig mag-ayuda. Bakit hindi dito i-divert yung pong subsidy? Halimbawa, kung 30 pesos, i-subsidize ng gobyerno yung 10 piso, edi mabebenta nyo ng 20 pesos per kilo. Edi nasolve nyo yung lagi kayong sinusumbatan sa 20 pesos per kilo, di ba? Araw-araw, ang sasabihin, asan na yung 20 pesos na bigas? Dito, i-subsidize po ng gobyerno, kung kayang ibenta ng 30 pesos per kilo, i-subsidize 10 piso, 270 million times 10, 2.7 billion pesos lang yon.
yung pinamimigay niyong ayuda, daan-daang bilyong piso eh. Gusto niyo, pinapipilan niyo pa yung mga tao eh. Sa ayuda, tuwan-tuwa kayo na nakapila yung mga tao. Ano ngayon? Ginaganahan ba kayo doon? Nasisiyahan ba kayo doon na nakapila yung mga tao? Mula umaga hanggang hapon, hanggat di kayo dumadating, hindi binibigay yung ayuda. Tuwan-tuwa ba kayo doon, mga politiko? Tuwan-tuwa kayo doon? Ano ba? Lumalaki ba yung masip? Pumopogi ba kayo? Para bang nariband kayo doon? Yung mga babaeng mambabatas natin na namimigay ng kung ano-anong ayuda. Natutuwa ba kayo doon? Eto, 270 million kilos ng bigas i-subsidize ng gobyerno. 2.7 billion lang ang subsidy. Kung 30 pesos daw kaya ibenta. Maibebenta ngayon yun ng 20 pesos. Alam nyo, kaibahan ito sa ayuda? Bibilin ng ating mga kababayan. Hindi nakakaalis ng dangal. Hindi nakakawala ng dignidad. Di po ba? Bibili ka. Magkano? Pabili nga ng NFA rice. Magkano? 20 pesos. Uy, 20 pesos. Masusumbatan mo ba ngayon yung mga kababayan natin na, oy, binigyan kita ng ayuda, boto mo ko? Hindi. Hindi mo pwedeng sumbatan yon. Bakit? Bumili siya. Di ba? Bumili siya, mga kababayan. Yun ang sinasabi natin. Dito pwedeng, total naman, gusto nyo magbigay na ayuda. Ang totoo nun, ang gusto sana natin pang matagalang tulong Pero yayaman din lang at mahilig kayong magbibigay na ayuda. Dito nyo ilagay ang subsidy. 10 piso per kilo lang to. Di ba? 10 piso per kilo, mabebento nyo ng 20 pesos per kilo ang bigas ng NFA sa ating mga kababayan na hindi nawawala ang kanyang dangal. Yon ang kailangan. Yan ang sinasabi ko pag mag-isa ko Pag mag-isa ko, ang dami ko nasasabi. ACS Balita. Walang masama sa subsidy. Alam niyo, lahat ng sumasakay sa LRT, MRT, subsidized po yan. Magkano yung pamasahe sa LRT, Jewel? Yung una, yung pinakamaikli, 15 pesos? 15 pesos o 13 pesos? Iyan lang ang binabayaran natin, pero ang dapat pong bayaran ng bawat pasahero sa bawat sakay, 60 pesos at least. So ang subsidy po ng gobyerno dyan, bawat isang pasahero, bawat sakay, 45 pesos. Kaya walang masama sa subsidy kung gobyerno magsasubsidize. Di lalo na sa pagkain, yan pamasahe, yan base fare. Di 45 pesos bawat sakay ang subsidy ng gobyerno dyan. Ito, 10 piso lang hinihingi natin dito. Alam problema dito. Alas 6:32 ng umaga, halos 500 mga minor de edad sa bansa ang nasagip ng PNP mula sa online exploitation simula taon 2022. Sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, kabilang sa mga nasagip ang 4 na buwang gulang na sanggol na ibinebenta ng kanyang nanay at tita. Sa lahat ng kanilang na-rescue, halos 400 sa mga ito ay babae at 121 ang lalaki, edad 17 pababa. Maabot naman sa 167 na suspect ang kanilang naaresto mula 2022, pero tuloy-tuloy pa rin po ito, mga busit sila. Alas 6:33 ng umaga, sa mga naghahanap po ng kwarta dyan po sa Barangay 804 Onyx, Maynila, may aali-aligid sa inyo, mamimigay ng pera. Ulitin natin, Barangay 804 Onyx sa Maynila. At yung palang pagbisita ng pamilya ni Mary Jane Veloso sa Indonesia ay kansilado. Bakit kaya? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Alas 6:33 ng umaga. Number 1. Maulan man, Operation ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Kumbachero? Nasanay talaga. Kumbachero, Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal makapit, malupit at madikit na dumitmantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita.
Tinitingnan ko tong yung sinasabi ng NFA ng DA Mother, istorya natin to, exclusive natin to, tapos ngayon bumagsak sa dyaryo. 'Di ba? Ganun tayo Hinahabol nila istorya natin, Mother, ano? Iba tayo, Mother. We are changed. Iba tayo. Ayan. Ano ba latest sa natin sa Pag-asa? Ayan. May bagyo ba? Wala naman daw. Pero magkakaroon daw po ng cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kaya maaari daw pong in the next 24 to 48 hours ay may ma-develop na low pressure area diyan po sa silangan ng Visayas at Mindanao. Kaya yung mga kababayan po natin na nandidiyan po sa Visayas at Mindanao, mag-ingat po kayo. At total ay uwian po ngayon ay I'm sure marami pa rin sumasakay sa mga barko-barko, gumagamit ng ating mga ports. Naku, ingat po yung mga taga PPA, Philippine Ports Authority. Good morning po, GM J. Santiago. Alam na this. Milyon-milyong mga Pilipino ang mag-uuwian sa mga probinsya at yung iba naman po ay magbibiyahe. Kaya ang pinaka-busy po ngayon, malamang, ay ang ating pong mga airports, mga bus ports, ito mga seaports. Yan. Kaya sana po wag tayong magsisisi sa huli. Naalala niyo yung ganitong panahon yun Mother, 'di ba, yung MV Doña Paz? Ganitong panahon yun. December yun. Kaya wag po nating kalilimutan ang mga karanasan natin noong nakaraan, lalo na po yung tinatawag na overloading. Naku po, nanang ko po. Hindi lang po yan sa mga land transportation, kundi lalo na po sa vapor. Jerry Bach at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH ACS Balita. Alas 6:41 na ng umaga, nakansila ang nakatakdasa ng pagbisita ng pamilya ni Mary Jane Veloso sa Indonesia. Ito ang kinumpirma ng pamilya Veloso matapos ipabatid sa kanila ng DFA na wala ng jail visit para kay Mary Jane. Ibibiyahe na ito papuntang Jakarta bilang pagsisimula ng proseso ng paglipat niya pabalik ng Pilipinas. Bagamat nanghihinayang daw sila, lalo't nakapaghanda na masaya naman sila dahil nangangahulugan lamang ito na malapit nang makauwi ng Pilipinas si Mary Jane. Sa ulat ng Agence France Presse, posibleng makarating ng Pilipinas si Mary Jane ngayong darating na Biyernes, December 20. Alas 6:42 ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Higit 1,300 mula sa halos 2,000 recipients ng confidential funds mula sa Office of the Vice President ang walang record ng kapanganakan sa database ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa sulat na ipinadala ni National Statistician at Civil Registrar General Yusek Claire Dennis Mapa sa House Committee on Good Government, 670 lamang mula sa kabuuang bilang ang most likely matched sa kanilang database. Sa halos 2,000 pangalan, nasa 1,500 ang walang marriage record, sabang nasa higit 500 ang posibleng may match. Yon. Nagpakalat ang PNP ng Police Assistance Desk malapit sa mga simbahan ngayong nagsimula na ang tradisyonal na simbang gabi. Ayon kay Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, ang mga nakatalagang sa assistance desk ay bahagi ng higit 41,000 na pulis na magbabantay ngayong holidays. Bukod sa mga simbahan, nakakalat din ang pwersa ng PNP sa mga pampublikong lugar na kadalasan ay dinaragsa ngayong holiday season gaya ng mga mall at istasyon. Sa utos ni PNP Chief Romel Marbil, naka-heightened alert ang buong hanay ng PNP upang siguraduhin ang proteksyon ng mga magsisimba. Una nang sinabi ng Archdiocese ng Maynila na magsisimula ang mga misa bandang alas 5:30 ng madaling araw at alas 7 ng gabi naman para sa evening mass.
Pinangangambahang magkaroon ng dagdag singil sa monthly contribution sa PhilHealth sakaling matuloy ang zero budget nito sa 2025. Ayon kay Dr. Tony Liachon, hindi kasi matatawag na sobra ang sinasabing reserve fund ng PhilHealth dahil para lang ito sa contingency. At dahil wala umanong subsidiyang inilaan ng Kongreso, sinabi ni Liachon na baka bawiin ito ng PhilHealth sa dagdag kontribusyon. Nagbabala ang PBOC sa posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon, dala ng inaasahang malakas na pag-ulan. Pinaalalahanan ng PBOC sa publiko na iwasan ang mga ilog, daluyan ng tubig at mga lugar na nasa paanan ng bulkan at sumunod sa otoridad sa pagpapalikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, hinihikayat din ng PBOC sa mga local government units na bantayang maigi ang kondisyon ng panahon at magsagawa agad ng preemptive evacuation oras na magsimula na lumakas ang ulan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Sa pangalan po ni Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Pasko Panalo, mas malakas promo! Puntahan na natin ang location ng ating roving team na mamasko. Nahuli ka agad itong si RH6 Sherwin Alfaro dyan sa Onyx, Maynila. Sherwin, go, go, go! Dito nga sa Onyx, dito sa Barangay 804, dito sa Maynila, huling-huli natin itong si Tatay na mukhang galing ka pa sa simbang gabi. Nagsimbang gabi ba kayo? Kanina. Nagsimbang gabi. Galing simbang gabi. Ito, diretso tayo sa inyong bahay. Pakita nyo sa amin na nanonood siya ng DZRH TV habang matanong natin sa kanina. Ayun yung kanilang TV sa loob. Kitang-kita. Si Tatay nakatune in sa kanilang TV. At ang lalaki ng mga aso. Ayun o. Ang lalaki ng mga aso. Ano yung aso nyo? Askalo yan pero may lahi din yan. May lahi. Oo. At pero palagi kayo nakatune in sa DZRH po? Opo, tuwing umaga. Oo. Sa 2x2 kay Katunying at kay Jerry Baha. Katunying ka, Jerry Baha, 2x2. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Maraming salamat po sa mga ito pag-tuloy ko sa amin. Oo, naku, alam mo ba, Katunying, itong si Tatay. Pangalan nyo? Eduardo Kalugtong. Si Tatay Eduardo, Katunying, 30 taong naging kartero sa Philippine Post. Postal Corporation. At dahil sa sipag nito, tuwing madaling araw, nagsisimula ng ganyang araw, nakatutok na rin sa balita bago umalis ang bahay. Actually, nung panghapon pa lang kayo, nanonood na ako noon bago kayo nalipat sa oras ng umaga sa DCRH. Ay, maraming salamat, Tatay Eduardo. Ayan ang Mr. Postman. Ayun, Mr. Postman, yan ang Mr. Postman na updated, posted lagi. Yes, so posted ka dahil updated ka. Eto, meron ka rin pang Noche Buena. Hindi na kayo maghahanap ng handa. Meron na kayo pang handa sa Pasko. Salamat po, maraming salamat po, Katunying at ka Jerry, sa maaging pamaskong nito. Thank you sa DZRH. Maraming salamat sa DZRH. Napakagalante niya si Sherwin. At hindi lang malutong na 2,500 at panghanda sa Pasko. Eto, meron ka rin regalo. DZRH umbrella. Yan na para sa Tatay. Maraming salamat po. Thank you. Pangtagulan. Yes, sir. Umaambon-ambon kanina madaling araw. Yan, para pag bukas ng pagsimba mo, may magamit ka na hindi ka maambonan. Salamat po, Katunying. Salamat po sa inyo mabuting kalooban na ito, Panginoon. Papalain po ang Panginoon. Naku, maraming salamat sa Tatay Eduardo. At congratulations at Merry Christmas in advance. Ilang araw nilang Pasko na, kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH Pasko Panalo Promo Hours number 6. Sherwin Baha Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Noticiero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Nakakausap po natin ang administrador ng National Food Authority, si Administrator Larry Lacson. Admin, sandali lang i-discuss lang natin yung kahalagahan na madispatcha ang bigas na meron ang NFA nationwide. Okay? Oras mo natin, Achi, ahya, Mr. Jalamtang Lakyam Gochap Sihun. 6 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Number 1. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yun. Iba talaga pagka usapang bigas, nakatutok sa atin ang mga pinanggagalingan ng bigas. Ang tinatawag na Rice Granary of the Philippines. Ano ba ngayon ang pinakamaraming bigas na naipoproduce? Ang Nueva Ecija? Ay, Governor Aurelio Umali, good morning. O ang Isabela, Governor Rodito Albano, good morning. O ang Oriental Mindoro, maganda rin ang bigas dyan sa Oriental Mindoro. Lalo dyan sa may Bungabon, Mayor Elgin Malaluan. Maganda morning, nakatutok sa atin ang mga magpapalay, magbibigas. Sana lang ay maganda ang ane. Kausapin na po natin ang taga-NFA. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kausapin na natin si NFA Administrator Larry Lacson. Administrator, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning, Katunying at Jerry. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay natin. Si Jerry, nagpapalamig lang muna at napagod kaya solo flight ako ngayon, Administrator. Matanong ko lang, gaano karami ngayon ang stock ng bigas at ng palay ng NFA? Sa ngayon po, yung ating bigas ay nasa in rice mill form, nasa halos 2 milyong sako. Apo. At yung ating palay ay nasa 8 milyong sako. So kung gigilingin natin lahat yan, gagawin bigas lahat, yan po ay nasa 5.55 million bags of milled rice equivalent. Yan po yun. Opo. So kung ira-round off pala natin ay nasa 6 na milyong sako, sabihin natin, Opo. Kung ira-round up natin, gano'n na po karami. Ganong karami. At ang pinag-uusapan natin dito ay sako of 50 kilos ng bigas. Tama po yun, 50 kilos po. Ganon karami. Gano'ng katagal na po ba itong nasa bodega ng NFA? Halos ito po yung bago. Meaning, nung nakaraang summer, itong year lang po na to. Summer crop. Which nag-umpisa po ito mga April, May, yan po binili natin yan. At itong nakaraang anihan na tagulan. Halos bago po yan lahat. So pagka po sinabing ngayong taon lang, pwede pa nating sabihin na hindi pa naman ito mabubulok? Ay, hindi pa po. At kasalukuyan naman natin lahat na ginigiling ito para at least yung mga naunang nabili, yun ang ating ginigiling. So hindi po nabubulok ito. Hindi nabubulok. At ito po ba ay puro sa local farmers lang ninyo binili? Ayo po, 100% local farmers po ito dahil yun lamang po ang ating mandato. Kailangan mamili kami sa local farmers po. Magkano po ninyo nabili ito in palay form? Ang average po namin, kasi kakatapos lang po ng house hearing, medyo kabisado pa po natin. Sige po. Nasa 27.45 pesos per kilo po ang average na bili natin ng palay ngayong taon. Meaning from January up to today, 27.45 average po.
Ay, maganda ho pala ang kita ng ating magsasaka kung 27 mahigit per kilo ang palay, no? Opo, per kilo po ito. At ako, sa tingin ko, personal pong tingin, at sa aking mga ugnayan sa ating mga magsasaka, talaga pong masaya yung nakapagbenta po sa NFA. Masasabi po natin, masaya po ang ating mga magsasaka. Opo. Kaya nga, bago lang natin ituloy yung ating huntahan, at this point, gusto natin sabihin na kung binili nyo ng 27, magkano ulit? Yung on the average, 27... 0.45 po ito. 27.45, 27 pesos and 45 centavos. At tapos may mga kababayan tayo na ibenta nyo sa amin ng 20 pesos yan. Nakakatawa lang kasi yung mga nagsasabi nun, sabi, dapat tulungan natin ang magsasaka. Hindi natin hayaang maghirap ang magsasaka. Tapos gusto nating makabili ng bigas na 20 pesos per kilo, ganon. Oo nga po, medyo parang hindi po balansyado pag ganun po. Opo, doon sa mga hindi po masyadong kabisado yan, ilang porsyento po ba ang yield? Halimbawa sa 50 kilos ng palay, pagka po pinakono o pinakiskis na natin, ilang kilo po ang magiging bigas noon? Ganito po yan, no? Ang milling recovery na sineset po natin sa NFA at ngayon po sinundan na ng PSA ay 63% lamang po ang ating recovery. So isang kilo, 630 grams po ang katupas mo sa milled rice. So para pumapatak pala ng mga almost 32 kilos per 50 kilos of palay, ano? Opo, roughly ganun po yun. Mga ganun lang pala. So yung ang natitira nun, yung iba ay darak, binlid, ayan. Tama po, ipa. Lahat po ng mga byproduct natin, opo. Lahat ng byproduct. Kaya ko po kailangang itanong yun kasi maraming mga kababayan tayo baka hindi pa naiintindihan yung prosesong ito. Ngayon, sabi nyo, ganyang kadami ang palay ninyo sa palay at bigas sa bodega nationwide. Paano po ba ninyo dinidispatcha ayon sa batas? Ito pong mga nabibili nyo, sa inyo po ito ibinebenta? Opo, maganda pong tanong yan. Ang amin po mandato sa batas, kailangan lamang po namin mag-release o magbenta during calamities and emergencies. Yun po ay benta sa mga government relief agencies po, katulad po ng OCD, DSWD at mga local government units po natin. And bago po ito maging unfit for human consumption, syempre po, hindi naman po lahat nabibenta natin, no? Opo. Ito po ibinibenta natin sa mga government agencies din na nangangailangan nito. Katulad po ng Bureau of Jail Management and Penology. So yan po yung binibenta natin. At ngayon nga po, kadiwa, yung P29, din po natin i-release. Pero katunying, idagdag ko lang ito, no? Opo. Ang amin pong nare-release ay kakaunti lamang base po sa kabuuang total na buffer stock namin. Ngayon po, ngayong taon na to, halos ngayon po, ang huling datos, wala pa hong 700,000 bags ang na-release po namin. So just imagine po, kung meron tayong 6 na milyon, bawasan mo na ng 700, meron pa po tayong 5.3 million bags. So paano po ang gagawin natin diyan kung walang kalamidad, no po? Hindi naman sa gusto nating magkaroon ng kalamidad, pero ganun lang pala kakaunti, 700,000 roughly bags ang naisasalya ninyo sa mga government agencies. Opo, tama po yun. Ngayong taon na to. Opo. And siguro maganda pong ibigyan natin magandang konteksto. Ang pinakamarami po na na-distribute natin for calamities and emergencies ay during pandemic po, noong 2020. Ang naitala po natin noon, wala pa hong 6.2 million bags. So, just imagine, buong Pilipinas na po yun. Ganun lang ang na-distribute natin, 6.2 million bags. Paano po ngayon? Hindi naman po siguro magkakaroon ng pandemic, no? Yun po yung nun. Para po makumpara lang natin, no? Ano karami ito. Naiintindihan na po natin ngayon. So, ang problema natin ngayon pala,
paano natin isasalya itong bigas na ito gayong may problema pala kayo sa parang mga limitasyon, ano? May mga limitasyon kayo kung saan nyo lang pwedeng ibenta. Kami po ang mungkahin namin ni Kumbatsero dito ibenta nyo sa kadiwa o kaya payagan na kayo na makapagbenta na uli sa palengke kagaya nung dati. Pwede ba yon? Opo, yun nga po ang tingin ko rin, personal na hangad natin para sa ahensya, pero sa ngayon po, inaaral ng ating mga abogado ng legal team po ng DA at saka ng NFA kung paano po mangyayari yun. Kasi alam naman po natin, kakapasa lang ni IPL at hindi po nakasaad doon yun. No? Pwede kami sa kadiwa, pero kailangan po meron pang deklarasyon ang National Price Coordinating Council at Secretary. Meron nga pong freezes sa presyo at meron nga pong kakulangan ng bigas. So, medyo mayroon ng mga mabibigat na kondisyon bago po kami makapagbenta sa kadiwa ng regular po natin. Yun po yun. Pambira, hindi ba ninyo nasabi yan sa Kongreso nung niroromansa nila yung bagong batas sa rice tariffication? Nasabi naman po natin yan. In fact, up to the last minute, nasabi po natin. Pero siguro po may ibang wisdom, no? May ibang school of thought na tinitingnan ng mga mambabatas. But I can say na marami naman pong sa ngayon na sumusuporta sa ating gustong adikain na makapagbenta sa merkado dahil na rin nga po sa daming sa ating hinaharap na nakakataas pa rin ng presyo ng bigas. At the same time, siguro ito hindi ho masyadong nakikita ng ating mga kambayan ng Pilipino. Kung hindi po namin ito mailalabas, itong 5.5 million na almost 6, sabihin natin round of 6 million tons ng bigas, sabay wala po kaming paglalagyan itong anihan pag mamimili na po kaming palay. Asahan po ninyo, marami pong magsasabi niyan, ang NFA nag-stop buying or hindi bumibili. Posible pong mangyari yun dahil kung wala po kaming paglalagyan ng palay, mapipilitan po kaming i-slow down po ang ating procurement. Pagbili. Palay. Procurement. Opo, tama po yun. So nakita po natin yung chain reaction nito pong sitwasyon na ganito na nasa batas po kasi wala kaming magawa. Ito po talaga ang nakikita kong mangyari na sa hinaharap. Ito na naman ako, wag magtatampo yung mga mambabatas natin ha. Ito, napaka-basic nitong usapan na to. Hindi kailangan masyadong maging matalino dito. Pasensya na kayo, administrator. Alam ko matalino kayo. Pero ito, hindi kailangan masyadong maging matalino dito. Yung kwento nyo lang na yun kung naipresenta nyo naman sa House o sa Senate yan, ura-urada. Kung nakikinig lang yung mga mambabatas natin, masasabi nila na, ba't ba tayo import ng payag tayo ng payag na mag-import ng bigas? Andito ang bigas na ang bumili NFA, pera din ng gobyerno ang pinambili dito. Tapos hahayaan lang nating mabulok. O kaya malamang kailangan nyo nang dispatchahin eventually kung ano man ang kondisyon nun. Pambihirang pati sa Anyway, meron tayong mga saloobin dyan, pero meron pa ang gusto natin remedyo meron bang magagawa para hindi umabot do sa puntong magkasira-sira yung nasa bodega po ninyo? Sa ngayon po, sinusulong po natin na kahit paano makabawas sa ating stock. Yun po mga rice allowance na binibigay po ng ating gobyerno sa ating mga kawani, no? Huling-huli po naibigay dito sa mga uniformed personnel. One-time rice allowance, ito po. So gusto po natin sana palawigin pa ito, bigyan pa ang ibang mga ahensya at nang sa gayon po ay maibsan or mailabas ang ating stock. Inaasahan ko rin po, hindi po nagpapabayagyan ng Secretary of Agriculture na nag-iisip ng paraan kung paano po ito maibenta at mailabas sa merkado, no? Tulong-tulong naman po. Ako naman po ay naniniwala sa Kongreso at sa Senado. Alam ko po na tignan nila ito ng mabuti. Siguro po ngayon ay nag-iisip po tayo ulit para paano po ito mabigyan ng long-term solution. Ito naman po yung hinihingi natin. Long-term solution. Hindi, natatawa lang ako kasi kadadaan lang sa kanila ng batas Kadadaan lang sa kanila. Alam nga namang i-amend na naman yung batas, kapipirma lang last week.
Hindi ba? Nga po, pero... Anak ka ng bakang dalaga, o. Lumampas na sa kanila, pwede naman sanang tingnan yung batas. Ipinropose nyo naman pala. Nakalagay naman pala sa inyong suggestion. Tapos hindi pa rin nila ginawa. Ngayon, napag-uusapan natin. Gusto natin na may kalaban man lang yung mga trader sa palengke na makapagbenta ng NFA rice doon, kagaya nung dati. Alangan namang sabihin ng mga sige, pagka nahalala kong congressman uli o nahalala kong senador, yan ang ating gagawin sa susunod na oras. Nakakatawa pero nakakainis po ito. Okay. Yun lang ang pwedeng gawin. Ipamigay yung kung rice allowance, ibigay sa mga government employees, ganon. Isa po yun sa pamamaraan. At ito naman po sa RTL, nabigyan po tayo nga ng sana sa kadiwa, pero may mga preconditions. Baka po gamitin naman po yung mga preconditions na yun upang mailabas ang ating stock. Inaaral naman po ng ating mga abogado at ng legal team. Yan po lahat ng yan. Hindi po ba pwede, admin, mawalang galang po, hindi ho ba uubra na yung pong mga pinamimigay na yung AIK na yan o MAIP o yung mga galing sa DSW, yun na lang nga ibigay, bigas form na lang, imbis na cash, bigas? Isa po magandang suggestion yan. Siguro po kung mapagtuunan ng pansin ng ating ibang ahensya ng gobyerno katulad po ng DSWD, posible po yan. Napakaganda pong suggestion, no? Oo. Kaysa iba bumili o kaysa pera ibigay, bigas, talaga naman gagamitin ang bigas. Gagamitin. At kukonsumo. Ito, meron lang pala akong natanggap na impormasyon, administrator. Pwede daw pong maibenta ng 20 pesos itong mga bigas ninyo, kaya lang magsasubsidize ang gobyerno. Magkano po ba talaga yung presyo na benta nyo sa DSWD na hindi kayo talo, hindi kayo lugi? Sa ngayon po ang benta namin sa DSWD at sa OCD and other government entities, nasa 38 pesos po ang ating benta sa kanila kada kilo. Pero yun po, kahit yun po ay subsidized na rin. Subsidized na rin pala yun? Opo, subsidized na rin po yun kasi nga po tayo po ay gobyerno at kailangan makatulong sa lahat ng mamayan through DSWD. Subsidized na rin po yun. Kasi po kung titingnan natin sa 27.45 na bili namin ng palay ngayong taon na to, yun po ay nasa, kung susumahin nyo po, nasa 48 pesos, 48 point something pesos per kilo po ang puhunan po nun. Sama na ang sako, sama na ang logistics, sama na po. So, subsidized na pala yun. 10 piso na po. Opo, 10 piso na po ang subsidy na ating ina-absorb po dyan. Kanya nga po, wag na po magtataka at wag na pong bibirahin ng NFA kung bakit po napakaraming utang. Yan po ang katatawanan. Oo, nagsasubsidize. Pero sige, i-subsidize pa uli natin. Pwede ba natin ibenta ng 20 pesos yan, 38 nyo? Pero napakalaki na po siguro. Malaki na? Pondo ang kailangan. Pero bakit po hindi? Kung pagsusumasumahin naman po lahat ng assistance na binibigay natin sa ating mga kababayan, baka po mas magandang dito ilagay at hindi pa mahirap talaga makakarating po sa kababayan natin. Kasi present po sa merkado, yun pong presyo na yun. Kahit sinubuan at Maria ay pwede pong makabili. So, patas-patas po lahat at lahat ng mamayan ay nakikinabang. Isa pong option, no? Kung pwede tingnan po. Pwedeng tingnan. Okay, last na lang. Ito po totoo ba to na ang NFA ay nagpapagiling pa sa ibang mga private millers? Ba't hindi na lang kayo ang mag-kiskis niyan? Wala ba kayong gamit? Tama po yan, no? Nagpapakiskis po kami sa private millers. Ito nga po ang pag-upo ko sa NFA. Tinignan ko po yan, capacity. Ang milling capacity po ng NFA buong bansa, ang kaya lamang po namin gilingin ay 25% po ng aming target. So napakalaki po. Yung 75%,
private millers na po namin ipapagiling yan. Ganun po ang sitwasyon. Kanya nga po meron kami ngayon na massive modernization project kung saan tayo dyan sa Cabanatuan, nag-groundbreaking po tayo ng mga modernized processing facilities para po tayo nang gigiling. Hindi na rin po lalabas ang ating palay, doon na rin gigilingin, doon na rin kukuhanin ng ating mga release agencies. So, kasi ang nangyayari dyan, ewan ko kung narinig nyo na yan, pagka daw pinagiling nyo sa private, iba daw po yung napipick up ibig sabihin yung bagong bigas nyo napapalitan ng lumang bigas. Mayroon na po akong narinig na ganyan. That's precisely the reason why sabi ko nga, hindi po pwedeng wala tayong gilingan para hindi na lalabas ang stock sa ating mga bodega. Lalabas yan, bigas na. Kasi mahirap naman pong kontrolin. Pag nasa labas na, baka humahulog sa kalsada, hulot ng ilan, o di ho ba? Saka mapalitan ng mga lamon. Ay, nako, bago po. Ang gagaling ng mga yan. Sana po, kung 75% ngayon sa private millers, anong target ninyo? At so, kasi nagbigay ako ng instruction dahil kailangan kompletuhin lahat ng mga stocks and all. Nakakakalahating million na po kami. Siguro hanggang 2 million bags igigilingin namin ngayong itong panahon na ito. Bagong man po kasi makarating ang anihan, gusto ko ma-free up ang ating mga bodega. Kung hindi ko gigilingin ito, mas problemado. Mas malaking problema. Opo. Well, anyway, admin, kami po ay tututok dito at gusto po namin madispatchan nyo yan. Sana mag-issue ng isang executive order ang Pangulo. Total, bigas ang inihahambalo sa kanya araw-araw. Isinusumbat sa kanya araw-araw. Baka pwedeng maglabas ng isang kautosan ng Pangulo na hindi naman malalabag ang batas na sabihing ang NFA pwede nang magbenta sa mga palengke kahit na maliliit na sulok lang ng palengke. Salamat po, Administrator. Opo. Maraming salamat, Katunying. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Si Administrator Larry Lacson ng NFA. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Ang datong mungkahi ni Governor Rodito Albano. Kesa sa private miller ipagiling, sa LGU ipagiling. Maraming magaling gumiling dyan sa LGU. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 19 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, those recipients ng confidential funds ni VP Sara nadagdagan pa. Secretary Sani Angara tiwalang aaksyonan ng Pangulong Marcos ang 12 billion budget cut ng DepEd. Senador Robin Padilla patatakbuhin ni dating Pangulong Duterte sa 2028 presidential elections pag daw na-impeach si VP Sara. 4 na milyong pasahero inaasahan dadagsa sa mga pantalan sa holiday season. Christmas countdown, binuksan ang simbang gabi, PNP naka-heightened alert. Ang asawa, anak, tinodas ng kapitbahay na hindi pinautang sa Cebu. Pangunahing balita.
Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik 7:21 ng umaga. Ang balitang Pilipino na ginagawa ng 9 na araw ting madaling araw bilang pagsisimula ng pagpasok ng panahon ng Kapaskuhan. Inatasan ni PNP Chief Romel Marbil ang lahat ng police unit na ipatupad ang comprehensive security measures sa pakikipagtulungan ng mga LGU, opisyal ng simbahan at ibang stakeholder upang protektahan ang mga deboto na dumadalo sa tradisyonal na simbang gabi. Higit 6,000 raw po ang dumagsa sa unang araw ng Misa de Gallo sa Baclaran Church. Alamin natin ang balita mula kay RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Yes, Giselle. Yes, ma'am. Go ahead. ng church dito sa Parañaque City ngayong taon. Sa panayam natin kay Father Rufino Magkasait, sinabi niya na may 4,500 katao ang nakiisa sa Misa de Gallo kaninang alas 4 ng umaga, habang 2,000 naman kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Mahigit 200 o 12,000 namang individual ang dumagsa sa unang simbang gabi at inaasahan na papalo pa raw sa hanggang 15,000 individual sa mga susunod pang araw. Kasabay nito, hinikayat ni Father Magkasait ang mga Katoliko na gawing simple lamang ang selebrasyon ng Pasko gaya ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga serye ng kalamidad. Hinikayat din ni Father Magkasait ang ating mga kababayan na magmilay-milay at makiisa sa mga gawain ng simbahan ngayong holiday season. Bantay sarado naman ang pwersa ng Philippine National Police ang labas ng simbahan simula simbang gabi hanggang Misa de Gallo. Samantala, tumaas pa sa 60 pesos ang regular naman na bibingka at puto bumbong sa ilang pwesto rito sa Baclaran, habang 80 naman ang espesyal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkano yung bibingka? Ang bibingka katunying ay 60 pesos 60. Ang regular. Gaya din ng puto bumbong, pero kapag special naman, kapag merong itlog na pula, maramihan, at saka keso, 80 pesos 80 pesos. Oo, 80 pesos. Yung puto bumbong, paano naging special yon? Ang puto bumbong, maraming keso? Oo, katunying, nilalagyan na ng yema. Yema? Oo, nilalagyan ng yema yung ibabaw niyan bukod sa mga keso. Yun yung tinatawag nila na special. At kung anik-anik pang mga flavor, gano'n. Dapat special diabetes version. Oo. May yema eh. Sugar talaga yun eh, sugar eh. Okay, Giselle, hinay-hinay ka sa yema. Hinay-hinay. Bibili pa nga lang kami nakakatakam pagmasdan eh. Talagang sobrang dami ng ng keso sa ibabaw at ng yema eh. Humihirit dito sila Mother, sila Yuvel. Alam na this daw, alam na this. Oo, biruin mo 50 pesos lang noong araw. Ngayon nagmahal ng 30 pesos. Nagmahal? 30 pesos na. Buti pa ang puto bumbong at saka bibingka, nagmamahal. Ayun. Ayos. Salamat, Katunying. Balik sa'yo. Si Giselle Ricafort ay nandyan sa Baclaran. Puntahan nga natin to si RH29 Boy Gonzales na doon naman nagsimba sa Quiapo Church. Kuya Boy, kamusta? Tapos na ba? Kinukumusta ka pala ni Kuya Wilson Cayago? Kung saan ka daw nagsisimba. 4 to 5 ang dalawang misa sa umaga nila. Dito sa may Quiapo Church. Tapos pagdating alas 6 tapos na. Pero kagabi yung meron ding alas 7 hanggang alas 8. At kanina ay matumay sa umaga, hindi gaano marami yung mga nagsimbang gabi. Hindi ka mukha daw kagabi, sabi ng mga pulis, mas dagsa ang mga nagsimba kagabi dito sa simbahan ng Quiapo. Samantala, matapos namin magtungo dyan sa Quiapo Church, at napasin ko itong ginawa ng mini dam site ng ilang pasaway.
ang Quezon Boulevard sa Quiapo, Manila, gabundok. Grabe. Gabundok na basura ang tumambad sa mga tauhan ng Lunela Management Incorporated. Ayon sa street sweeper, alas 5 ng madaling araw, nagulat siya sa tambak na basura. Galing umano sa ibang lugar ang basura na tinatapon ng mga nakatricycle na binabayaran naman ng mga residente para magtapon ng basura. Pero dito naman sa kahabaan ng Quezon Boulevard sa northbound, itinatapon ang napakaraming basura. Nakakausap ko yung mga tauhan ng DPS sa Anthony at itinawag din nila sa Luner para maakot na ng mga truck ng basura itong lugar ng Quezon Boulevard. Ito si Bay Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Magandang umaga pala kay Kuya Erds Aguilar na nandyan sa Bulacan East. At kay Tatay Erds Cudera. Aba, Tatay Erds, maganda morning. Pangunahing balita. Abot sa 4 na milyong pasahero ay inaasahan dadagsa ng PPA ngayong holidays dahil dito hindi naaprubahan ng PPA ang leave of absence ng kanilang mga kawani simula December 22. Ito upang matiyak ang sapat na pwersa ng PPA sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pasahero. Mabigat din tong si GM J. Santiago, bawal mag-leave GM. Magtatagal daw po ang order ng bawal mag-leave sa mga empleyado ng PPA hanggang January 3. Samantala, sa ibang balita naman, ito yung tungkol sa budget. Re-remedyohan daw po ng Pangulong Bongbong Marcos ang budget ng Department of Education na kinaltasan ng Kongreso. Ito ang binahagi ni Education Secretary Sani Angara ilang araw bago ratifikahan ang pambansang budget para sa 2025 na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos. Magugunitang sa ginanap na Bicameral Conference Committee ng Senado at Kamara, tinapyasan ng 12 billion pesos ang budget ng DepEd dahilan upang bumaba ito sa 737 billion mula sa unang inilaan na pondo na 748.6 billion. Hindi na itago ni Secretary Angara ang pagkadismaya sa naging desisyon ng kanyang mga dating kasamahang mambabatas, pero inihayag nito na nagsabi na si PBBM na kanyang re-remedyohan ang kanilang budget. At usapang budget pa rin tayo. Jerry Baka at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balahin lang natin si Senator Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Health. Senator Bongo, magandang morning. Si Katunying po ito. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po, Katunying at Sir Jerry Baha at sa mga tagapakinig ng DCRH, mga kababayan natin, magandang umaga po. Si kumbatserong Jerry Baha po, sasamahan ng loob sa nangyari sa budget ng PhilHealth, umabsent muna eh. Okay. Bawal magkasakit ha. Zero budget ang PhilHealth. Opo. Okay. Ito pong ginawa po ng BICAM na niratify po naman ng Senado. Kasama po dyan yung pag-alis ng budget ng PhilHealth, 74.4 billion. Matanong ko lang, kasama po ba kayo sa nag-ratify dito sa budget ng sa national budget for next year? Una, hindi po ako pumirma sa BICAM report. Dahil nga po, na-discover natin na zero budget po yung PhilHealth. Alam niyo, matagal na natin pinaglalaban po ito at naintindihan ko po ang galit at pagkadismayan ng mga kapatid natin. Parang ang benefits ng PhilHealth. Kung ni piso ay walang ibibigay na subsidy ang gobyerno, I do not agree that we should completely defund subsidy. This is unacceptable and anti-poor. Ang mga mahirap na pasyente po ang kawawa dito. Malaking tulong po sa indigent patients kung mapapaganda ang benepisyo ng PhilHealth para mabawasan ang kanilang gastos o out-of-pocket expenses. Imbis na ibayad sa hospital, pwede nila pambili ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. Ipinaglaban po natin na ang PhilHealth ng gamitin po ng PhilHealth ang tama ang pondo nila. Ngunit bilang mga mambabatas, suportahan rin natin ang hangaring ito sa pamamagitan ng pagsigurong mapupunta sa health ang pondo na para naman talaga sa health na naayon naman sa batas. Hindi dapat ito mapunta sa ibang panggagamitan. Republic Act
11223 or the Universal Healthcare Law mandates that the amount necessary to implement the provisions of the UHC shall be included in the GAA. Meron po naka-earmark na pondo niyan. Nakolekta po sa Syntax noong 2023 ay yun po yung dapat gagamitin ngayong 2025. Earmarking for the UHC law has also been provided under Republic Act 11346 and Republic Act 11467. Pakikuhan nyo nga po yun, pakiklaro nyo nga po yun, Senator Bong, yung pong nakolekta noong 2023 ay earmark for 2025. Tama po ba yung dinig namin sa inyo? Correct. Under Syntax laws po ito, no? Kailangan pong yung inilaan po nung nakolekta nung 2023, yun po yung in-earmark na po para sa 2025. Bakit natin i-zero yung budget ng PhilHealth? Una-una po, sir, gusto ko lang pong kwento sa inyo. Sa pagdinig po natin sa Senado, nakasampung hearing na po tayo sa Senado. Matagal na, nag-umpisa po ako noong Marso, Abril po ng taong ito para sa health emergency allowances po. Dahil maraming nagrereklamo sa opisina ko na hindi pa sila nababayaran ng kanilang HIA, tinatawag health emergency allowances. Sa ating pagpupursige after several hearings, naka 8 hearings po tayo ngayong taong ito. So, napilitan, nagpupursige tayo at pinakiusapan natin ng DBM at saka DOH at finally po sa Executive Department po ay nag-release sila ng pondo ng 27 billion this year. Ongoing na po yung pagbabayad ng HIA. Ito po yung July, ano? July nilabas ng DBM yung dinownload sa DOH, pero ang dami pa rin nagrereklamo kahit natin ginawa na ng DBM yung trabaho niya. Pero sa DOH nagkakaproblema, Senator Bong? Oo, marami pong appeals, marami pong nakikiusap kasi pag download niya sa LGU, sila na pong magbabayad, no? Disperse. So, ang dami pong nire-reconcile nilang record. So, nangako po, after several hearings, nangako po ang DOH na by October, bayad na nila ito. Wala pa rin. Right now, yung iba, marami pang reklamo. So, meron tayong hearing ngayong Wednesday muli sa Committee on Health. Patuloy po ito, pang 11th hearing ko na po ito ngayong taon ito. Dahil services rendered na po ito, pinagpawisan at pinagpapura nila. Kaya hindi po ako titigil dito sa health emergency allowance. Alam, mabuti tinututukan nyo po itong health emergency allowance. Ulitin lang natin, dahil sa mga hearing ninyo, nilabas na rin po ng DBM, finally, nung pong July, lahat ng dapat na ilabas, pagdating sa DOH, doon na ta-traffic. Kaya hanggang ngayon ang dami pa rin tayong natatanggap na reklamo mula sa mga health workers. So ang hearing ninyo ay kailan po, Senator Bong? Wednesday po ng umaga. Wednesday ng umaga. Marami pa rin reklamo tungkol sa health emergency allowances. At hindi tayo titigil. Sabi ko, ipaglalaban ko ang mga health workers natin dahil services rendered po nila ito. Pinagpawisan, pinagpaguran. Laki ng utang na loob natin sa mga workers noong panahon ng pandemya. Sila nagsakripisyo para sa atin. Ngayon naman, tayo naman ang dapat balikan natin sila. Tulungan natin sila. Ayun, medyo na side issue lang natin yan. Mabalik po tayo uli dun sa budget ng PhilHealth, Senator. So, may sinasabi po ang mga leaders ng both houses of Congress na meron daw pong 500 to 600 billion na reserve funds ang PhilHealth, kaya na hindi naman ito ginagamit para sa kapakinabangan ng ating mga members at pati na rin po yung mga indigents. Paano po yun? Ang sinasabi na, ba't mo pabibigyan ng pera yan? Naaagaw tuloy ng Department of Finance yung pera niyan. Hindi naman nila ginagastos. May sarili naman silang reserve fund. Ano po sabi niyo ron? Alam niyo, nung early this year, diyan natin na-discover na meron silang reserve fund pala. Naalala nyo, kinukuha ng National Treasury or Department of Finance yung 89.9 billion dahil sinasabing excess funds daw po yun. So, kinwestiyon natin yun. Bakit nyo naman kukunin yung 89.9? Salamat sa Supreme Court at nag-issue sila ng TRO. At pero 29.9 kukunti nila natira. Nakuha na yata 60 nakuha na yung 60 billion. So sabi ko, PhilHealth funds para po yan sa health. Nakakalungkot, no? Dahil unang-una,
kinuha na yung 89.9 billion. Tapos pangalawa ngayon, na zero pa. Paano mo expand yung benefit packages? Kaya lang po, doon natin na-discover nung kinuha yung nag-hearing tayo sa PhilHealth tungkol dito sa 89 billion na kinukuha ng National Treasury, pinapabalik. Doon natin na-discover meron silang 500 billion na reserve fund. Kaya sabi ko sa PhilHealth, kinakommit natin sila. Meron silang commitment letter na nangako sila na sabi nila expand nila yung benefit packages. So salamat at sinama nila yung dental at ngayon sasama raw nila yung check-up sa mata, alamin para early detection. No? Salamat po. At marami tayong mga pulisiya nila na masyadong illogical at anti-poor. Halimbawa itong single period of confinement policy kasi takot sa kumakain. Buti kinulit-kulit niyo. Kalokohan yun eh. O kinulit natin, tinanggal na nila na bawal i-cover sa pangalawang beses yung the same sakit. Halimbawa, pneumonia o nag-bleeding ka, buntis ka, bawal lang i-cover within 90 days. Kalokohan yon. Ngayon, meron pa silang pinangako yung 24-hour confinement policy na kailangan mo magpa-admit sa hospital ng 24 hours bago kanila i-cover sa PhilHealth. Kalokohan naman yun. Pabili na lang sana ng gamot kaysa ibayad mo sa kwarto. Marami silang mga pulisya na dapat noon pa nila ni-review. Hindi ngayon. Hindi kayo magkakandara pa ngayon. Ngayon, kita nyo, kung ginamit niya yung pondo ninyo na maayos, hindi makukuha ng National Treasury, hindi pa kayo mazizero. At ang dami po naghihingalo mga pasyente, sa totoo lang. Ang dami pong ayaw na magpa-hospital dahil sa kahirapan. Kung ginamit yan, sabi nila meron 9,000 case rates na inaamin. Ang tagal niyo pong pag-aralan ito. Kung nagamit niyo yung pondo sa tama, sana wala kayong excess funds, hindi kayo mazizero. So, ngunit hindi po ako sang-ayon na isizero sila. Dahil, paano na lang po yung, madidiscourage yung mga taong bayan ngayon na, wala pa ng pondo yung PhilHealth. Paano na lang po, alam niyo ba, kinakaltas sa sweldo natin? Halimbawa, tayo. Ako 3.5 yata yung sa akin eh. Kinakaltas. Alam niyo, Sir Katunying, maraming bawa lang po, no? May isang provincial health officer po ng Camarines sa Norte na admit po siya 4 million yung bill niya. Ang kinaltas ng PhilHealth 27,000. Nung na-admit siya muli 6,029,000. 56,000 lang po ang nabawa sa kanyang billing na 10 million, total of 10 million. Grabe. Alam niyo, ang nakaltas sa sweldo niya, 200,000. Pero ang nabalik sa kanya, nung nagkasakit siya, 56,000. Nalugi pa siya. Alam niyo po, nakakalungkot, namatay po yung pasyente, provincial health officer ba. Nalugi pa siya. Pag-aralan niyo po yung mga case rates ninyo. Sana kung ginamit niyo sa tama yung pondo ninyo, marami po mga kababayan natin ang makikinabang. Increase case rates. Ang dami pa po mga benefit packages. Ngayon, nangako sila yung top 10 mortality diseases ay i-expand nila yung mga packages nila. Kumbaga, sa dami din ng pera naman, Senator Bong, ang dami na sana nating benepisyo na nakuha sa PhilHealth dahil karapatan naman po natin bilang mga mamamayan yon. Pero may isang tanong na lang po ako, Senator. Nakalagay daw po sa batas na ang PhilHealth ay pinapayagan lamang na magkaroon ng reserve fund na 140 billion pesos per year. So dapat 280 billion lang. Ngayon, magkano na po yung reserve fund nila? Sabi nga, 500 lampas na po yung reserve fund. Talagang may pera po yung PhilHealth. Kung pwede nga wala nang gastusin ang nao-hospital na Pilipino, sagutin na ng PhilHealth, mukhang kaya po, Senator, no? Opo, hindi na dapat magmakaawa ng Pilipino. Bakit pa kailangan magpakaawa ng Pilipino para humingi ng tulong sa gobyerno? Pera po ng gobyerno yan. Kaltas po sa sahod natin yan. Nakakadismaya lang po na natutulog yung pondo dyan habang naghihingalo po yung mga pasyente. So, paigtingin niyo po inyong trabaho at palawakin niyo po ang inyong mga benepisyo para naman po ibalik po sa Pilipino ang pera nila. Pera natin to, pera ng Pilipino yan. So, okay naman po na meron kayong contingency fund. Halimbawa, kailangan natin during pandemic, nabigla tayo. Tama po. Wala naman po masama kung may naka-reserve fund kayo. Pero wag naman po sobra-sobra. Kaya na naging zero tuloy kayo. Hindi lang zero sa kaalaman ng mga kababayan natin, kinuha po yung excess funds nga po nila
kinontra natin yun. Dahil para sa akin, dapat gamitin po ito sa health, health nga po para sa health. Opo. Nga yung word na health Tama po. Well, Senator, hintayin po namin magmo-monitor kami sa ulitin natin na December 18, Wednesday, umaga sa Senado. Sige nga po, at once and for all, at hintayin po namin, hambalusin nyo po yung mga taga-PhilHealth, gawin nila trabaho nila, and at the same time ay matiyak na meron pong napapala ang ating mga kababayan in the form of PhilHealth coverage. Maraming salamat po, Senator Bongo. Mabuhay po kayo at God bless you po. Salamat po, tututukan ko po ito. Mga kababayan ko, salamat po sa inyong tiwala. Thank you so much. Si Senator Bongo, ang chairman ng Senate Committee on Health. Pangunahing balita! 13 minutes na lang, alas 8 na. This time check is brought to you by ACS. Ay! Plano nyo na bang bumili ng bagong sasakyan? I-level up ang inyong driving experience sa bagong launch na 2025 Tiggo 2 Pro ng Chery Auto Philippines. Ang new 2025 Tiggo 2 Pro ay crossover SUV na may stylish design at advanced technology sa presyong hindi masakit sa bulsa. Ang new Tiggo 2 Pro ay mayroong bagong 1.5 dual overhead cam engine na maaaring i-pair sa 5-speed manual o sa 9-speed CVT at may dalawang driving modes, Sport mode para sa mas malakas na engine response at Eco mode para sa mas matipid na drive. Ang new Tiggo 2 Pro crossover ay may 10.25 inches na infotainment, wireless Apple CarPlay at Android Auto, HD reverse camera na mayroon ding dynamic auxiliary lines at cruise control. Mula sa halagang 708,000 pesos lamang for cash purchase ay magkakaroon ka na ng brand new Tiggo 2 Pro crossover SUV manual transmission. Bukod sa napakagandang features at performance, ay meron po itong warranty package na tiyak magbibigay ng worry-free ownership, 5-year bumper-to-bumper o 150,000 kilometers na warranty, alinman doon ang mauna. Free 3-year roadside assistance at free PMS for 1 year na kasama sa warranty package. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na. Pumunta na sa cherryauto.ph. Why don't you come on? At nako, baka may butas na yung bubong ng bahay mo. Birthday boy Doc Ariel Salas at kay Zai, happy birthday. Abay, pwedeng na kayong magpalit ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan, gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Director Dennis Ayag, ano pa hinihintay mo? Cherry Loom na. Take it away. Noy, kumbachero, alam mo bang may malaking ginagawa ang BDO para tulungan ang iba't ibang sektor ng lipunan pagdating sa tinatawag na financial literacy? Napakalaking bagay niyan. Sa ilalim po ng BDO Foundation kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang government agencies, nagtutulungan sila para makagawa ng mga learning modules tungkol sa tamang paghawak ng pera. Naku, daming may problema sa paghawak ng pera. Marami pong lessons tungkol sa savings, budgeting at financial planning. Tinatalakay din po nila ang anti-scam tips, debt management, entrepreneurship, insurance at retirement planning para maging mas informed at handa tayo sa kinabukasan. Napakalaking tulong po nito sa mga kababayan natin. Financial wellness at tamang desisyon, malaking bagay po talaga sa BDO. Hindi lang tayo iniingatan sa kasalukuyan at tinutulungan din po nila tayong magplano para sa ating magandang kinabukasan. Naalala ko tuloy yung balita kanina, meron pong mag-asawa at kanilang anak pinagbabaril po dyan po sa Camotes Island dahil hindi pinagbigyan ng mag-asawang Bernardo at Narcisa Sampan ang suspect dahil meron pa itong hindi nababayarang utang. Alam niyo, yung pangungutang wala namang problema yan kaya lang dapat pag nangutang ka magbabayad ka. Ayun, pag nanghiram ka magsosoli ka. Ganun sana.
Di ba, Mayor Sly Austria ng HN9 ha? Uy, birthday pala ni Attorney Lucille Austria. Attorney Lucille Austria, happy birthday. Binabati kayo ng iyong makisig, matipuno at mapagmahal na mister, si Sly, si Sylvester Austria. Ayos. At speaking of attorney, binabati natin ang lahat ng mga bagong attorney. Yun, mga attorney, saan-saan man po kayo naroroon. Yung mga nagsipasa sa bar exam nitong pong nakaraang ano ba yun? Anong petsa ba yung bar exam? Kahapon lang po, nung pong Biyernes lang inilabas ang resulta. At isa po sa mga pumasa ay ang bagong-bago nating attorney, si Attorney Juan Carlos Brillantes, anak to ni General James Brillantes. Attorney Juan Carlos Brillantes, happy birthday. At sa iba pang mga pumasa sa bar exam, congratulations sa inyo. Okay, this one's for Gabby. At happy birthday din pala kay Kong Budoy, Kong Madrona ng Romblon. Happy birthday po. At kay dating Secretary Manny Piñol ng Department of Agriculture. Ang tindi nung nangyari sa Senado, no? Saka sa Kongreso. Matindi talaga. Totoo nun, 3 na po ang Houses of Congress natin. House of Representative, House of Senate at yung Bicameral Conference Committee. Doon na po ang pangatlong kongreso natin. Paano kaya re-remedyohan ng Pangulong Bongbong Marcos itong mga kaltas-kaltas na to? Pero bukod po sa PhilHealth, yung PhilHealth magagawa ng paraan yan eh. Sigurado, dami nilang pera eh. Pero ang totoo pong malaking problema, ito pong DepEd. Mantakin nyo, napagalit nyo yung Secretary Sani Angara. Hindi naman marunong magalit yon. Ay, Mr. President, mukhang kailangan yung mag-flex ng muscle sa ating kongreso. Mukhang hindi pwede yung pakiusap lang sa kanila eh. Baka kailangan pong magpakita ng muscles ang Pangulong Bongbong Marcos sa atin pong mga mambabatas. Opo, hindi lang po sa pag-allocate ng budget, kundi pati po sa katiwalian sa pag-implement ng project. Ang nadidemanda mga taga DPWH. Pero yung kumikita dahil wala naman dokumento sa paghingi ng advance at pagbebenta ng proyekto, ang mga mambabatas. Mr. President, sample naman dyan. Kailangan po talagang malaman nila kung sino ang boss dito. Ang mga mamamayang Pilipino ang boss, pero pagdating po sa pagpapatupad ng mga proyekto at batas, ang presidente ng Pilipinas ang boss. Mr. President, manghataw ka nga dyan. Wala ba tayo dyan? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for... Ang balitang ito